So ngayon, nagsisinungaling po kayo. Hindi ako nagsinungaling. Anong version niyan? Galing ba sa Hebreo yan? Sige, mag-Hebreo po tayo. Sige po, pwede. Hebreo. Nakakabasa po ba kayo ng Hebreo? Into English. Nakakabasa? Ay, hindi. Meron pa akong Hebrew dito basahin mo ang Latin Vulgate, basahin mo. Basahin mo yung Latin Vulgate. So, aklat na yan. Meron pa akong Hebrew dito eh. Nakakabasa ka ba ng Hebreo? Tika muna. Hindi ka nga naniniwala sa Katoliko pagkatapos magbabasa ka ng Duway Rhymes. Ay, itong mga taong ito, lilinlangin mo kami. Ay, wag kayo manlinlang eh. Tika muna. Okay, ito. Meron po akong Biblia rito na English and Hebrew. Ito po, para makita po ninyo. English and Hebrew po yan. Okay. Ezekiel. Ano po nakalagay sa Hebrew dito? Sir, tingnan natin kung nabasa nyo po ba yung original Hebrew. Sige nga po. Ano po ba yung nakalagay dito sa original Hebrew? 34:16. Ito. Okay. Okay, tingnan natin. Sige, ano nakalagay po? Yung sinasabi po nitong aklat. Sige daw po. Aklat ng Panginoon, tingnan natin. Pwede po ba? Sige, sumagot po kayo. Sige po. Nakamute ako. Hindi ko makasagot. Nakita ko na minumute. Hindi. Minumute kita kasi nagsasagot tayo eh. Latin Vulgate ba yan? O Joel From Hebrew, walang Hebrew na Latin Vulgate. Walang Hebrew na Latin Vulgate. Hebrew, di ba sabi mo dapat galing sa Hebreo? Sige. Ano nakalagay sa Hebrew word? Tika muna. Anong nakalagay sa Hebrew word yung word na kasulatan? Sige nga po. Ano po? Yung ano po niya? Sige po, sa Hebrew. Ngayon, sinusulat na ni Isaiah, di ba? Kumplituhin mo. Wag mo, do not interpret it textually. The whole context of Isaiah's book. Ikaw nga yung hindi nakaka-interpret ito contextually. Hindi mo na unawaan. Tika muna. Yung nagmimulo si babasahin natin request. Basahin mo ang 29 verse 18, Tika muna. Dito muna tayo sa Isaiah 34. Tika muna. Dito muna tayo sa Isaiah 34:16. Ito yung ginamit mo kanina eh. So, itong tinatawag dito na aklat na sinasabi sa Isaiah chapter 34 verse 16. Ano po ito sa Hebreo? Kasi gusto mong bumalik doon sa Hebreo eh. Sige po. Tika muna ha. Sige po. Ano po ito sa Hebreo? Yung aklat Sefer. Sefer. So pag sinasabing Sefer, according sa rabbinical interpretation, kasi sila pinagsulat po nito eh. Ano po ito? Refer po ito sa Old and New Testament or refer po ito sa ano? Refer po ito doon sa tinatawag. Sige po. Okay. Sige na pariho man sa pastoy maulagi. Okay, asa man gyud natin Hebreo. Sige. Sadya ka na dyan, nakasambusis ko kasi mahina kasi ang cellphone ko. No problem. Hindi ako marunong mag-away sa tao. Okay. Actually, normal po yan sa akin eh. Okay. So dito. Sige po. Tingnan natin. So, from the Hebrew word, itong book dito, from the Hebrew word Sefer. Tama po ba? The book. Sefer sa Latin. Nawala po kayo. Ano raw? Hindi ka nakamute ha? Baka sasabihin mong minumute na naman kita. Hindi may tutawag kasi pag may tutawag mawala ka pati buses ko mawala. Ganun po ba? Sige. So, anong simple lang eh. So, itong tinatawag na Sefer dito, according sa rabbinical tradition, contextual po ito ha, and according po ito sa mindset ng mga nagsulat po nito. So ngayon, ang tanong po dyan, yung sinasabing tinatawag na Sefer, saan po yan refer? Refer po ba yan sa tinatawag na Old and New Testament o refer po yan sa present book na hinahawakan po nila?
sa Old at New Testament in this future generation, hindi nakita ang kumpletong aklat at kumpletong aklat yan. Hindi lang book Teka na muna. Isaiah yan. Sino Kumpletong may sabi? aklat yan. Oh, sino may sabi sa inyo? Oh, sino may sabi sa inyo? At mga propeta. Oh, Basahin sino mo may nga sabi? sa ano, Teka muna. Sinong may sabi sa inyo na ano? Sinong may sabi sa inyo na compose po yan sa Old and New Testament? hindi mo na nakita ko dito. Basahin mo nga muna sa Latin Vulgate. May Latin Vulgate ka ba na katolikong aklat Dewey Reams. na ginagamit Meron ng po. mga obispo? Sige, pakibasa na lang. Okay, sige. Dewey Reams. Actually, sa ano na lang po ito eh. Sa Attention English. tawag na ano eh. Okay, tingnan natin ha. Isaiah chapter 34 verse 16. Tingnan natin ha. Tingnan natin ha. Dewey. Okay. Tingnan natin kasi aklat namin ito eh. Mas kami nakakaintindi nito, di ba? Chapter 34 verse 16. Kami mga bubo. Natin, ha? Kami na Tingnan mga natin, ha? bubo. Mas malami Kami kami yung pa na sa mag-interpret, hindi kayo. Tika muna. Ikaw po yung nagsabi na kayo po'y bobo. Ang sinasabi ko lang po, we are the one who have the rights and authority to interpret our book, hindi po kayo. Eh bakit po kasi hindi yun aklat ninyo eh. Babasahin ko po muna ha. Okay, 34:16. Tingnan natin ha. Okay. Search ye diligently in the book of the Lord and read. Hindi. 29 ba yun? 29? Ano yan? 34 yung binasa ko eh. Ano ba yun? 29 verse 18. 29 verse 18. Okay, sige. Tingnan natin ha. 29 verse 18. Okay, sige po. And, hahabulin natin ito eh. Para makita natin yung katotohanan. And in the day the deaf shall hear the words of the book, and out of darkness and obscurity the eyes of the blind shall see. Saan dito ang Old and New Testament? The deaf and the blind, pati bingi makarinig. Sa aklat. Hindi yun yung tanong ko eh. Teka muna. Itigin mo muna. Puro lang self-interpretation lang yan eh. Teka muna. Puro self-interpretation lang yan eh. Ay, hindi. Ang tinatanong ko sa inyo ngayon kasi ayaw mong maniwala sa magisterium. Ayaw mong maniwala sa tinatawag na mga standard references. Ayaw mong maniwala sa term na Biblia. So kaya nga po, inahabol kita ngayon dito sa Biblia mismo. Na, kasi ito yung takbuhan mo ngayon eh. So ngayon, basahin mo ngayon. Kasi hindi ako naniniwala sa interpretation po ninyo eh. Bakit po? Kasi pareho lang po tayo tao. Sabi mo, kapag tao yung magsalita, wag tayong maniwala. Maliban lamang sa mga apostol at mga propeta. Okay, ngayon. Dito sa Isaiah chapter 29, yung binigay niyo pong tinatawag na talata, wala pong nabasa dito na Old and New Testament eh. Sino pong nagsabi sa inyo na refer po ito sa Old and New Testament? Old Testament 39 books and New Testament 27 books. Sagot ako. Propesya yan. Siyal ang nakatalo. Future yan. Basahin mo ulit. Kaya nga yes. I know that simply shall future nga, di ba? Okay. Sabi nga future, makakarinig sila, yung mga bingi nakakarinig, yung mga bulag teka muna, makinig muna kayo. Yung mga bulag nakakakita. Ang tanong ko dito simple. Kasi future, so ibig sabihin, nangyari po ito sa New Testament. So ngayon, tanong ko na naman po sa inyo, saan po mabasa sa bagong tipan na sinabi ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na yung sinabi sa Isaiah 29 na binanggit po ninyo, refer po yan sa Old and New Testament. Yan ang utos. Tanong mo, saan mabasa na sinasabi ng mga apostol? Sabi ba? Tama ba? Na yun. Uulitin ko po ha, saan po mabasa sa New Testament? Kasi propesiya po ito. Imposible pong hindi po ito nangyari. Diba? Kasi propesiya po ito, hindi po sinungaling si Propeta Isaias. So ngayon, saang talata po sa banal na kasulatan, particularly sa New Testament, na sinabi ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na yung New Testament 27 books at saka yung Old Testament 39 books? Sige nga po, anong talata yan? Unang-una, bago ko sasagot, hindi ka naniniwala na may aklat talaga ang Diyos. Ay hindi, wag mo akong pagbintangan. Tingnan mo na, wag mo akong pambintangan. Hindi po, kami naniniwala po kami dahil sa turo po yan ng Iglesia Katolika. Kasi hindi ka naniniwala sa Iglesia Katolika eh. Ang sa akin po ngayon, simple lang po eh. Sagutin niyo po yung tanong ko. Kasi sabi niyo, huwag kayong maniwala sa Iglesia Katolika, huwag kayong maniwala sa katisismo, huwag kayong maniwala sa mga reference kasi tao yun yung nagsabi niyan. Ang paniwalaan lang natin yung mga propeta at yung mga apostol. So kaya nga, hinahabol kita ngayon sa stand mo.
Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng banal na kasulatan, particularly sa New Testament, na ang Old Testament, 39 books, ang New Testament, 27 books? Sige po, sasagot po kayo. So, marami akong sabihin sa'yo kasi hindi kasi ang oras. Meron kasi na batutsada sa akin. Hindi, sabi mo, hindi ako naniniwala sa tao. Hindi ako naniniwala. Hindi yan yung punto ko eh. Mr. Van de Cristo, hindi po yan yung punto ko po eh. Ito po, sabi niyo po kasi kanina, in terms of religious matters, hindi po tayo pwedeng maniwala sa tao lang. Yan po yung punto niyo, di ba? Ang itinatanong ko sa inyo, religious matters, hindi ako nang bibintang rito. Siyempre, di ba? Hindi ako nang bibintang rito. Kaya nga, tinatanong kita ayon sa Biblia kasi hindi ka naniniwala outside of the apostles concerning sa religious matters. Itong tinatawag na Biblia, included po ito sa religious matters. So ngayon, tanong ko po sa inyo simple. Anong talata po sa New Testament, kapitulo at bersikulo, na sinabi ng mga apostol na ang Old Testament 39 books at saka yung New Testament 27 books at gawin natin itong isang aklat bilang aklat ng Kristiyano? Anong talata yan sa Biblia? So una-una, wala kayong basihan. At sasagutin ko ang tanong mo. Sa tanong mo, wala kayong basihan. Ito sagot ko. Teka muna, hindi po. Ikaw yung tinatanong ko rito eh. Ang tinatanong ko rito, yung stand mo eh, hindi yung stand ko. Hindi yung stand ko. Ang tinatanong ko dito, ang kinokontra ko dito, yung stand ninyo. Di ba? Dapat Biblia lang yung papaniwalaan natin. Dapat mabasa sa Biblia. O, ngayon, tinatanong po kita kasi naniwala po kayo na ang Old Testament 39 books, ang New Testament 27 books. Pagkatapos, ginawang isa ito na aklat, pero hindi kayo naniniwala na Bible ito. Kasi si Papa Sirius lang nagsabi. Di ba? Yan yung sinabi nyo kanina eh. O anong talata sa Biblia yon, kapitulo at bersikulo na sinabi ng mga apostol, sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang Old Testament 39 books at saka yung New Testament 27 books. At ginawa itong isang aklat. Okay. So, sasagutin ako. Sabi ni Apostol Pedro, na Pedro kunok sa mga Katoliko, sabi ni Apostol Pedro na tinuturuan ng Diyos, sinusulat niya ang sinasabi ng Diyos para ituro sa atin. Sabi niya, alalahanin nyo ang mga sinasabi ng mga propeta at mga apostol. Saan nakasulat ngayon ang salita ng Diyos? Ay, hindi. Teka muna, hindi yung tanong ko eh. Hindi yung tanong ko. Ang sinabi ni San Pedro po dyan, mga propeta, hindi nga niya binanggit yung Pentateuch eh. Hindi naman propeta yung mga nagsulat niyan eh. Hindi naman propeta eh. Then pagkatapos, sila David, hindi naman propeta eh. Sila yung tinatawag na nagsulat ng First Kings, Second Kings, yung tinatawag na yung Judges, hindi naman mga propeta yun. So kung susundin ko yung interpretation po niyo, ang dami-dami aklat sa Biblia na huwag paniwalaan, maliban sa mga sinabi ng San Pedro. Simple yung tanong ko po sa inyo eh. Anong talata yan sa Biblia na particularly binanggit po yan ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na yung Old Testament, 39 books, 27 books yung tinatawag ng New Testament? Huwag niyo po akong ilihis. Anong talata po yan sa Biblia? Ang gusto mo lang mababasa letra po letra. Yan po yung gusto ninyo eh, di ba? Yan po yung gusto ninyo. Hindi ka naniniwala sa magisterium kasi hindi mabasa sa Biblia. Hindi ka naniniwala sa Iglesia Katolika dahil hindi mabasa sa Biblia. Ngayon, tatanungin po kita, naniwala kayo na ang New Testament 27 books, naniwala kayo na ang Old Testament 39 books, naniwala kayo ginawa itong isang aklat na sa iyo mga Kristiyano ito, tinatawag itong Biblia. Anong talata yan sa Biblia na binanggit yan ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo? Oo, ngayon. Gusto mo talata? Verse to verse. Alam nga, di ba? Hindi ka nga naniniwala sa iba, di ba? Taong ito. Kaya nga hinahabol nga kita. Tika mo na. Kaya nga hinahabol nga kita hinahabol ko nga yung argumento ninyo eh. Saan mabasa po yan sa Biblia? Kasi kapag wala sa Biblia, huwag paniwalaan. Naniwala kayo na ang New Testament 27 books. Naniwala kayo na ang Old Testament 39 books. Ginawa itong isa at pinaniwalaan ng mga Kristiyano. Anong talata yan sa Biblia? Kapitulo at bersikulo. Sinasabi ko na hindi pala Biblia ang sulat ng mga apostol at propeta. Sabi ng apostol... Hindi. Mamaya na yan. Direktahin nyo po yung sagot eh. Idirekta nyo po yung sagot. Anong talata yan sa Biblia?
kapitulo at bersikulo na binanggit yan particularly ng Panginoong Jesucristo na ang Old Testament 39 books, ang New Testament 27 books at ginawa itong isa para maging ang aklat ng mga Kristiyan, paniwalaan ng mga Kristiyano. Sige po. Basta kumpleto, sabi ng Diyos, may kumpleto na tayo ngayon. Ay may aklat na Biblia sinusulat mga apostol. Ang Iglesia Katolika ang may sabi niyan eh. Yung 27 books at saka yung 39 books na pinaniniwalaan, historically speaking po ha, historically speaking po, sinabi yan ng Iglesia Katolika, huwag kayong maniwala sa Iglesia Katolika. Dito lang tayo maniwala kung ano yung nakasulat. Yan po yung punto ninyo eh. Anong talata yan sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng mga apostol, sinabi ng Panginoong Jesucristo na yung tinatawag na paniwalaan natin, Old Testament 39 books at saka yung New Testament 27 books, ibigay mo na yung talata, diretso na, huwag kang magpaligoy-ligoy pa. Ang Biblia nag-contain ng batas ng Diyos sa Old Testament and New Testament. Wala sa hindi yan yung tanong ko, Mr. Bandi Cristo. Hindi yung tanong ko eh. Ang tanong ko simple eh. Simple lang po yung tanong ko. Direkta nyo naman ang sagot. Kasi gusto po niyong mabasa eh. Sa amin, magkaiba po kasi tayo. Kasi kami, meron kaming magisterium. Naniwala kami na Biblia ito kasi turo ng magisterium. Naniwala kami na ang New Testament 27 books kasi turo ng magisterium. Naniwala kami na ang Old Testament 46 books kasi turo ng magisterium. Hindi ka naniniwala sa magisterium eh. Ang tanong ko sa iyo simple, anong talata yan sa Biblia? Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang Old Testament 39 books, pagkatapos yung New Testament 27 books, para hindi ka matamaan sa ginaganyan mo. Matatamaan ka talaga yan kapag hindi mo sinabi yung kapitulo at bersikulo. O anong talata yan sa Biblia? Yung sinasabi niyo. Ang Old Testament batas sa aklat ng Diyos, hindi sa katekismo. Hindi po, hindi yan yung tanong ko. Mr. Ano ba itong taong ito? Hindi yung tanong ko. Nahihilo po ba kayo, sir? Simple yung tanong ko eh. Hindi ko itinanong kung batas ba yung New Testament or batas ba yung tinatawag na Old Testament. Ang tanong ko simple lang po eh. Sino pa yung responsableng apostol o sinabi ba yan ng Panginoong Jesucristo na ang paniwalaan natin ang Old Testament 39 books, ang New Testament 27 books? Sige nga po, direkta na po sagot. Pagsusulat mga apostol noong unang panahon. Hindi yan yung tanong ko. Ang tanong ko yung number of books na pinaniniwalaan ninyo kasi hindi kayo naniniwala sa magisterium. Simple lang, sagutin nyo ako ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Sagutin nyo po. Sige, ma'am. Follow up na po nga na, sir. Sige po. Next question. Sa unsay symbol, unsay gikumpara ni Ginoong Hesus sa iyang iglesia? Is it babayi or lalaki? Okay. Gitawag siya evading the issue. Nga naman, kay kanang gitawag og 17:7 nga babae na refer na sa usa ka nasod. Pero kanang ang iglesia, syempre bride good na niya, di ba? Bride man na, pero dili man na moong nasod nagisgutan sa chapter 17. Pero yes. Pero dili man na mo gisgutan sa chapter 17, ma'am. No, wrong, ma'am. Wrong, mali, ma'am. Mali ka, ma'am. Mali, ma'am. Mali na siya, ma'am. Mali. Palasyos na siya, ma'am. Ma'am, kanang imo ang gigamit ma'am, palasyos na, ma'am. Kay ang word nga babae, paminaw sa ma'am. Ma'am, paminaw sa ma'am. Uy, ma'am, paminaw sa ma'am. Ma'am, paminaw sa ba? Ma'am, paminaw sa. Lagi, wala ko supa kada ang iglesia, iyahan ang tawag ining asawa. Pero kining sa 17:7 ba nga imo ang gi-assert ka iglesia ni? Wa ka nagkadimao. Wrong. Nahuna ra na nimo, ma'am. Una-una ra na nimo, ma'am. Una-una ra na. Ma'am, excuse me. Ma'am, paminaw sa ma'am. Di naman ka maminaw. Ma'am, paminaw sa. Ma'am, paminaw sa ma'am. Out of order ka, ma'am eh. Ma'am, excuse me, ma'am. Out of order ka eh. Nga naman, nidagan ka dito kang Kristo nga iglesia. Dili man amoy gisgutan din nga babae nga gisgutan sa 17:7. Dili. Ikaw ra ang nag-assert nga kanang gitawag og babae din sa verse 7 sa Revelation, mo ng iglesia. Wrong. Mismo ang verse 1 nagsulti, usa na ka syudad. Refer na sa presenteng syudad nila kaniadto nga nagdala sa kangilaran. Nga naman ang Roman Empire kaniadto, ang Roma kaniadto for the first 300 years nagdala sa paganismo. Nagbasa ba ka kasaysayan, madam? Nagbasa ba ka kasaysayan? Wa ka nagbasa kasaysayan ba? Ang dingon sa kantong sa City of the Great King
Ay, dito siya, sir. Katubitang, okay, basaw na to, sir, ha? Walay babae nga gibutang dito, sir. Okay, walay babae nga gibutang dito, sir. Asa Basaw babae na to, gibutang ha? sa asa? Sa asa man sa? Basaw na to, ha? Asa usi basahon nimo? Ang gipot nga katong syudad. Ah, Okay, 17 basahon verse 1 basaha daw ma'am. Katong imuhang gipot kagayo na nga syudad. 17:1. Oh, basaha daw na ma'am. Okay, kaniha. Ang 17:1 babae magid na. Pero naa Oh, naaraman na. Ingon ka wala gyud sa tong babae. Ayaw. So, ikaw ra mismo. Nabasa na nimo karon nga naa nay babae. Ingon ganina, wala nay babae din na. Karon na imong nabasa ay babae mo na. Ang imong kami na sa kadali, sir. Di na po akong gilis, sir. Paminaw, sir. Sige, ingon, di na na po ka. Wala ka kuwak. Tangag na. Babae na diha. Wala na igibutang diha nga scarlet and purple. Ang imong Dili ma'am. Same. Ay, mali ka ma'am. Kay same na nga babae nga gisgutan sa verse 7, ma'am. Great city. Ma'am, mo lagi na akong giingon lagi nimo nga kanang verse 7 mao na ang great city sa verse 1. Ma'am, kanang great city nga gisgutan 17:1 mao na ang sa verse 7. Kagiingon namong iglesia nga dili iglesia. Ma'am, magkamali ka ma'am. Wrong. Mali. Ang imong gibasa kagayon nga Mali. great city, sir. Naana sa Mali. Revelation 18:16 wala na Ayaw sa dagal sa 18:16 diri sa ko 17:1. Yes, sir, 17:1 kay mao na same ay paminaw sa ma'am ba paminaw sa ma'am. Ma'am paminaw sa ma'am. Di naman ka maminaw noon. Ma'am paminaw sa ba? Same subject na eh. Kung tan-awon nimo ang tawag ining context sa tawag ining pagpresentation. Wrong, mali ka. Tan-awon nimo ang konteksto ma'am sa verse 1 ug verse 7 same na kababayang gisgutan. Wa nagisgot og laing babae. So buti pasabot ka ng babaeng gisgutan nila dili na church. Ang masakutan. Huna ka ni mga church na. Basaha diha sa Revelation 7:15, sir. Di ba? Mudagan na pug ka ba? Paminaw sa ma'am ha. Dagan ang ganit kag Revelation 1. Tanawa ha. Di mao man akong tubag nimo ma'am. Ma'am, mao man akong tubag nimo ma'am. Ma'am, ako am ang tubag nimo. Ma'am. Ako am ang tubag nimo ma'am. Ma'am, na ako'y katungod nga mudagan og 17:1. Paminaw sa ma'am. Na ako'y katungod, paminaw sa, di man ka maminaw noon, paminaw sa. Na ako'y katungod nga mudagan og 17:1 to counter your argument sa 17:7. Mo man akong point din ha, ma'am. Ang ebidensya nimo ang 17:7. Gi-counter ta ka sa 17. Paminaw sa. Gi-counter ta ka kanang imong 17:7, gi-counter ta ka sa 17:1. Nga same babaeng gisgutan sa 17:1 dito sa 17:7. Kanang babaeng gisgutan din ha nga gikabayan nga naay napulo ka sungay og 7 ka ulo, maunang babaeng gisgutan nga dakong syudad sa 17:1. Nila kasi nasutin ng mga simbahan. May syudad nga naa sa Revelation 7:1 wala syudad. Ay, nalang. Basahon na ko, ma'am. Okay, nagdamgo man siguro ka, ma'am. Okay, di amam ha. Unya usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksan miduol ka nako og miingon dali nga re og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot sa daotang babaye nga mao ang dakong syudad nga naa nahimutang duol sa mga suba. Unsa naman tawon ka ma'am oy? Wala lagi dahay nason. So praising syudad ka nang giskutan unsa man ang syudad sa ilang panahon? Unsa man nag-refer sa nuwan ani? Walay naso diha. Simbahan? Syudad ganing gisgutan. And that city refer na sa city of Rome. Ayo lagi ma'am ba? Ma'am, ayo lagi ma'am ba? Na mga grade schools nagsulti nga kining gitawag og syudad dinhi refer na sa city of Rome. Ayo ma'am. Imo pa jud kong ilaron ba? Ayo ko tawag anong ilara. Ayo ko ilara. Ilaron pa jud ko nimo. Dako kay ko masud ko sa imong bulsa. Hindi ko masud sa imong bulsa. Ako basa ha. Okay. Ang usa sa 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga panaksan og nakigsulti kanako nga nagaingon, "Umari ka, ipakita ko kanimo ang pagkalinukman sa silot sa dakong bigaon nga naglingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig." Unsa man ang bigaon, sir? It is referring to babayi ma'am, na mo ang nagitawag og formal form of translation kanang imong gibasa formal form of translation na mo bitaw ang mga Biblia karon ni gamit og dynamic form of translation. Kanang bigaon din na refer na sa syudad based
sa dynamically represented nga translation sa Biblia, particularly sa Maing Balita Biblia. O, niya basahan na ko mama para makaroon ng bigaon din na. Siyempre mga scholars man nag-translate ani. Kinsa man ka to correct them. Kinsa man ka. Okay niya ha. Unya usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan miduol ka na ko og mingon. Dali nga ri. Og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babayi nga mao ang dakong syudad. Nga sa verse 18 same gihapon, ang nakita mong babae mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Kung iglesia ning nagmando bang ang simbang katolika sa mga hari sa kalibutan? Pag sure oy. Ayaw ko ilaray. So ano na lang ma'am? Mansa man sugot na kaadto. Mao na tong topic na to kay nag-irgo naman gud ta, nag-present naman gud ka. So unsa man? Final na to? Nga mao na tong tawag inang topic nga ang tawag ining sa tong ginina katong tawag ining fourth kingdom mo na ang Roman Catholic Church. Okay. Ang pangutana ni karon, kinsa din ang babae diha nga Di unya na lagi na i-present sa imuhang ma'am, unya na i-present sa imuhang kuan ma'am. Ma'am, unya na i-present figurative gani no. Ang presentation ba figurative na ma'am, cryptic gani no. Cryptic letter gani na nga nag-refer sa ilang panahon kaniadto ug sa umaabot pang panahon. Mo na point na ko eh. Pero karon kay para mahuman eh kay until 7 naman pug kugod. Ano itabuan na karon sir? Kingdom nga nagbitbit og kingdom. Dili man gud na kingdom mo nagbit og kingdom. Dili unya na ng kingdom nagbit og kingdom. Diri sa ko sa Roman Catholic Church. Kato ingon nimo nga pribahan nimo nga mao ng babaeng bigaon. So pribahan nimo na nga mao ng babaeng bigaon subalas Biblia standard nga referensya. Ang ipasabot niya sa Revelation ma'am, para mahumani ma'am, para mahumani. Pamatud-an nimo nga ang Romano Katolikong Iglesia mao ng babaeng bigaon gisgutan sa Biblia. Sir, ang akong gipasabot sir. Balik pa dito ta sa kadtong ang fourth kingdom sir nagbitbit og babaeng bigaon. Ayaw ko babaeng bigaon wa ko supak ang fourth kingdom bit babaeng bigaon kay nagtuom yan nga mao ng nasod Roma kaniadto. Dili man na Roman Catholic Church. Diha ko ni supak. No. Diha ko ni supak kung mayon kag Roman Catholic Church na ay unahuna ra na nimo madam. Unahuna ra na nimo. Ikaw kana ikaligo na kay. Kinsa man day nagdala diri sa sir. Kinsa man day nagdala diri sa Pilipinas. Sige daw. Sa daw? Nagdala sa Pilipinas diri sa Katolik. Sa Katoliko? Ang Espanya. Nya. Government. Nya Roman Empire na. Ang Spain magud siya, sir. Kauban na siya sa Ay, wala. Ayaw, madam. Ikaw ang nagbasa ang Roman Empire hagsa na pagka 5th century. Hagsa na ang Roman Empire. Ma'am, ikaw may nagbasa history, ma'am. Naluoy ko. Ma'am, naluoy ko nimo, ma'am. Mamina sa ma'am, ha? Mamina sa ma'am, ha? O siya 10 kingdoms. Kasi nag-ingon nimong 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. O, unsa man ang 10 kingdoms sa Roman Empire, be? Unsa man na, be? Unsa man na? Unsa na, be? Ihata sa kong 10 kingdoms sa Roman Empire. Sige daw, be. Taga-edo ko, be. Actually, sir. Isa lagi. Taga kong standard reference nga ang Roman Empire composed of 10 kingdoms. Sige daw. Unsa rin ang niuyon makagaina sir ang fourth kingdom is the Roman kingdom. Unya ang kanang fourth. Dili ba? Kanang giingon nimo, madam. Ayaw ko wala. Kanang giingon nimo, madam, karon, kanang giingon nimo, madam, nga ang Roman kingdom composed ang Roman Empire composed of 10 kingdoms. Be tagaay ko, be. Abi asa, be, asa. Asa, be. Ang fourth unsang sitas nga ang Roman Empire 10 horns. Ay kanang horse, ay ma'am, kanang horse din na ma'am, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga naay interpretasyon ang mga apostol kanang horns din ha nga gisgutan, refer na sa gitawag og kingdom. Sige daw. Taga-ida ko, sige, taga-ida ebidensya. Abi, taga-ida ko. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga same na sa pangunahuna ni Propeta Daniel nga kanang horse that refers to the kingdoms and not to the leaders of that empire. 10 kingdoms, sir. 10 divided by kingdoms, sir. Ay, o sa divide kingdoms. Ayaw man ba? Dili ba? Ayaw kong tawag anong ano. Ayaw ko. Ilara. Ang horn, according to Propeta Daniel, kanang horn refer na sa mga pangulo anang nasura.
Ang pangulo Oh. wala day kingdom. Dili Wala na dili kingdom pangulo, na gidala. dili isa ra ka kingdom na. Isa ra ka kingdom na, madam. Kanang napulo ka pangulo refer na sa napulo ka persecutors. O yeah, kay kingdom man Sa dyan One Roman yun. Empire, ayaw ma'am. Dili maka-implement ang mga colonized countries sa Roman Empire kani adtong ilahang kaugalingong balod ilabi sa capital Ah, punishment. but Ngano man kay ang maka-execute ng anak. Paminaw sa. Yeah, Di paminaw sa. Di na mao imong history, ma'am. Ma'am, dili na mo imong history. History na nimo. Di na mao. Ang Roman Empire kani adto ang mga nasod nga na-colonized sa Roman siya, sir, Empire ha? kani adto. Paminaw sa lagi, paminaw. Di paminaw sa paminaw. Mali lagi na, mali na. Wrong na. Dili na mo ipangunahon na ni Propeta Daniel. Wrong na, ma'am. Ani ma'am ha. Para tawag ani mahuwasan ka ni Amam. Book of Prophet Daniel. Unsay meaning ng horns? Paminaw sa biblical point of view ha. Okay, Daniel chapter 7 kung tawag ining wala ko masayop. Niya. Ang kahulugan sa napulo ka sungay. Si Propeta Daniel ha, dili ni ako ha. Ang kahulugan ang kahulugan sa napulo ka sungay mao kini gikan ni ining ginghariana usa ka gingharian. Gikan ni ining ginghariana mutungha ang napulo ka hari. Yes, sir. Gikan ining ginghariana. So isa na to kingdom, dili daghan. Ang ganito, sir. 10 kings with Ma'am, mali ka ma'am. kingdoms, Ay, ma'am, in ayaw one i-insist ang imong mali umbrella, ma'am. which is the Imuhang Roman gilubag ang kingdom. kasaysayan ma'am. Kanang giingon na 10 horns din ha nga napulo ka hari according to Prophet Daniel refer na sa napulo ka emperador nga ni persecute sa mga Kristiyano for the first 300 years. Mao na madam. Ayaw paghimog imuhang story.